Hi guys, samahan niyo kami sa everyday routine namin dito sa Abu Dhabi. Ito pala ang bunso namin, si Jacob Brans. Jacob. Kita kasi niya akong nag-scroll sa mukha ko and then kinuha niya sa akin. Gusto niyang gumaya sa akin. Then yan. At si kuya din naman gumaya sa kapatid. Ayan, pinipunturahan niya yung mukha ko. Total gusto niya rin makialam sa aking ginagawa. Siya na lang pinagawa ko sa mukha ko. Mami, pipinturahan kita, mami. Rugo, pendalas. Gising pa lang namin unang umaga. Ayan, bumaba kami sa building para mag-init. Ayan, nagbabike si Jacob at si RJ. Check na rin kami agad kasi gutom na si Jacob. Ayan, pinakain ko muna siya. Tsaka si RJ, ang ulam namin si tinola. Si RJ naman nagkakama. Abi sa magkutsara, ng anak mo rin na talanin. Para daw ma-feel niya yung kinakain po. So, paliguan ko na sila after nun. Sabay-sabay kami maliligo. Actually, pinaglalaro ko muna sila ng mga 5 minutes and then, ayan na, sasabunin ko na sila hanggang magsishampoo, tapos magtututbrush, maglalaro ng sabay-sabay kami matapos maligo. Pinatulog ko sila ng gising namin ng hapon. Bumaba ulit kami para maglakad-lakad. Si RJ dyan, painis-inis pa siya. Ewan ko sa kanya. Wala siya sa mood kasi gusto niya daw maglaruan-laruan, punta ng greenhouse. Sa greenhouse kasi makakabili ka ng mga laruan doon, tsaka mga mumurahin gamit. Try ni Jacob na sakyan yung bike ni RJ. Wait naman si kuya, pinahiram niya ng bike si baby brother niya. Malapit lang naman yung dyan, yung park. 5 minutes lang yung layo ng playground sa aming building. Marami naman pasyalan dito. Maraming park dito kahit saan ka magpunta. Maraming park para sa mga bata. Dito tulad sa Pinas, paglabas mo pwede ka na maglaro dun sa daan-daan. Pero dito kasi kailangan mo muna pumunta ng park. Kasi paglabas mo dito, puro mga sasakyan na. Tulad sa atin sa Pilipinas, kahit saan pwede kang makalaro, pwede silang makalabas. Dito kasi paglabas mo, puro sasakyan na. Walang mga laruan, ganyan. Pero meron naman silang park dito para sa mga bata. May playground para palaruan, ganyan, pasyalan. Pag naman meron trabaho yung mga magulang nila, andun lang sila sa bantayan ng bata, ganun. Tuwing day off lang naman sila nagpa-park kasi tuwing day off lang kami may time. So tapos, doon lang sila sa isang kwarto. Tapos, binabantayan lang sila ng 2 o 3 mga matatanda. Tapos, puro bata ang mga binabantayan nila. Babantayan nila hanggang dumating yung mga magulang nila. Gano'n. Meron din naman mga school dito. Baka next year pa pumasok si RJ sa school. Medyo kamahalan. Naghahanap pa kami ng medyo mura. Pero meron na kami nakita na murang school para kay RJ. Ka-5 niya lang kasi. So, papasok na siya by next year pa. Mga bundan dun na. Pero hindi pa namin alam paano namin i-handle yung oras niya sa school at saka yung oras namin sa trabaho. Siguro lahat naman may paraan, makakagawa rin kami ng paraan. We'll see. Bahala na rugo. Tapos lahat ng tao dito is nagtatrabaho. Kaya mahirap din sa amin. Actually, dinala namin talaga sila dito para makasama habang baby sila. Kasi syempre para mapalapit yung loob nila. Paglaki nila syempre parang di malapit ang loob mo sa kanila. Iiwan namin sila ulit sa Pinas pag medyo malaki-laki na sila. Siyempre, life is short. Kailangan yung magsama-sama din kayo habang buhay dito, di ba? Dito pala kami madalas mag-park. Yan. Dito yung, malapit yan. 5 minutes away sa aming bahay. Pag day off lang kami nakakapag-park. Ayan, pinaglalaro namin sila dyan ng 1 oras. Si RJ, magbabike-bike lang. Tapos, mag-hide and seek sila, maghahabulan. Yun lang naman yung everyday routine namin tuwing day off namin. Ay, Diyos ko, kakaba na pala yung kakong video nga gawa. Mga nano kanini. Kaya bro yung pututan. Ay, alben yun eh, manggagandulo. Diyos ko, ne. Gusto ko lang makita nyo yung view. Maganda naman talaga ang view dito sa park. Kaya, continue watching. Thank you.